Taong 1720 naman po, ito pong aming isa pang malaking pinta or murals din dito sa aming simbahan ay matatagpuan. Ito po ay pinamagatang animas or soul. Meron din pong mga lokal na, ang tawag dito ay huwisyo pinal. What is huwisyo pinal? Huwisyo pinal is final judgment, kung ano yung mangyayari sa muling pagbabalik or paghukom ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong naitalang nagpinta ng pintang ito dahil meron lang pong mga kuro-kuro kung sino ang gumawa ng pinta na ito. Ito pong pinta na ito ay taong 1720, wala pong naitalang nagpinta. Pero may isa pong teorya na baka isang Franciscano ang nagpinta nito dahil merong Franciscano, Saint Francis de Assisi doon po sa gilid na naglalaylay ng centure para makatulong po yung mga soul, makaakyat po doon sa kalangitan. At andyan din po yung pinta ng Mahal na Birhen na nilalaylay yung kanyang rosaryo, na sa pamamagitan ng rosaryo at mga panalangin ay naiaakyat po yung mga kaluluwa. At si San Miguel Arcangel po doon sa gitna. At yung po banal na San Tatlo doon sa taas. 1720 at wala pong naitalang nagpinta nitong animas. Makikita rin po dito sa aming retablo, yung Baroque style, yung aming pong retablo yung nagtatanggal ng Baroque style. Yung Baroque style po is, ang meaning ito is symmetrical or balance yung mga disenyo. Kung anong disenyo meron sa kabila, ay meron din sa kabila. At makikita po natin sa aming retablo yung aming mahal na patron, San Santiago Apostol, at yung ating Panginoong Jesucristo po, yung nasa tuktok, yung crucifixion, yung kanyang pagkamatay, San Pedro Bautista, tsaka po si San Pedro, yung sa baba po yung two pillars of the church. At hindi lang po ang aming mga retablo at yung aming mga paintings ang pinagmamalaki ng aming bayan. Meron rin po kaming pinagmamalaki yung mga aming matatandang tradisyon na pasa-pasa pa mula noon magpasa hanggang ngayon. Yung aming pong aktibidades na ginagawa tuwing Holy Week. Simulan po natin ito sa Lunes Santo. Ang Lunes Santo po namin ay kinakalahukan ng mga bata. Bakit mga bata? Ang mga bata po ay humuhulma ng mga santos, mga putik at ginagawa po nilang prosesyon. Sila po ay nagkakaroon ng mga puon at mga prosesyon sa pangangalaga ng mga bata. Binigyang kulay po iyon ng aming parokya na bakit hindi nga baga nating gawing training grounds ng mga bata ang pagpupursyon nila tuwing Lunes Santo. So, nabigyan po ng kulay yun, nabigyan ng aming parokya na mai-center yung mga prosesyon po ng mga bata. Ano namang meron sa Martes Santo ng Bayan ng Paite? Ayun po. Ang Martes Santo naman po sa Bayan ng Paite ay binibigyang kulay po yung 14th station, yung estasyon ng krus ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya pong paghihirap, sa pagbubuhat ng krus at sa kanyang mahal na inang sumusunod sa kanya. Miyerkules Santo sa Bayan ng Paite, isang araw na pinaka makabulhan sa aming bayan. Dahil umaga pa lamang or 9 a.m. in the morning, ginagawa po yung pagpapaligo sa aming mahal na Senyor. Ano ang mahal na Senyor? Ang mahal na Senyor po is yung banal na patay na imahen ng ating Panginoon Jesucristo. Siya po ay nakahiga, yung paano po talaga namatay yung ating Panginoong Jesucristo. At sa Miyerkules Santo po ng umaga, alas 9, sisimulan po yung pagpapaligo sa Kanya. Siya po ay complete joints as human. Siya po ay kayang iupo, kayang itayo, at kayang iluhod. At yung pong mystery nun is, meron pong mga tradisyon na ginagawa sa Kanya. Kagaya po ng pagpapaligo, ito po ay pinapaligo ng agua de colonia na may halong lambanog. Bakit po lambanog? Lambanog po is para po ma-preserve yung image. Dahil po dun sa tradisyon na yon, magpasangga ngayon po yung aming pong mahal na Senyor ay buhay na buhay. At minimisto lang, pinipintuho po tuwing Holy Week dito po sa aming bayan. At ang bayan po ng Paite ay hindi lamang carving capital of the Philippines. Ito rin po ay tinaguri ang hometown of moving saint. Tuwing Miyerkules Santo po sa aming bayan ay meron pong mga imahe na gumagalaw. Ito po ay aming Santa Veronica at ang Mater Dolorosa. Meron pong mga salubong. Ito pong salubong na ito ay hindi po yung salubong ng muling pagkabuhay. Kung saan, ang aming pong Jesus Nazareno ay lalapitan po ng mahal na Birhen para punasan. Gumagalaw po yung kanyang mga kamay, yung ulo, at meron pong mga joints sa kanyang katawan na nako-connect. Tapos yun po ay minimisto lang sagrado ng aming bayan. At ang pinakatampok po sa salubong ng bayan ng Paite tuwing Miyerkules Santo is yung pagbubuka ni Santa Veronica ng kamay na nakikita po yung imprenta ng mukha ng ating Panginoong Jesucristo na dahil siya ay pinunasan niya rin at awang-awa siya sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng hiwaga at himala na nung binuka niya yung kanyang panyo is na-imprenta yung mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bayan po ng Paite ay nagre-range ng mga puon po namin ay 60 plus.
So imagine kung gaano po katagal ang prosesyon sa bayan ng Paite tuwing Miyerkules Santo. Kami po ay inaabot na minsan ng alas 12 ng umaga po. Mag-start po ito ng alas 5 at matatapos po minsan ng alas 12. Mga ganong part po ng oras po. Okay. Sa Biyernes Santo naman po is yung aming pinakamalungkot na araw or pinakamakulay din naman sa aming bayan, yung prosesyon po ng paglilibing. Yung aming pong mahal na senyor ay dinala dito taong 1700s. Sa Agalyong Acapulco po, ito po ay naging product ng Acapulco, Mexico, yung galleon trade. Kung familiar po kayo sa galleon trade, yung kalakalang galleon. Na yung kalakalang galleon po ay noon ay doon po naisaka yung 5 mahalagang imahen sa bayan ng Paite. Una, mahal na senyor, Nazareno, Mater Dolorosa, aming pong mahal na patron, San Santiago Apostol, at ang Bambino Jesus na ginagamit po namin tuwing Kapaskuhan. Yung aming pong mahal na senyor ay pinoprosesyon sa buong bayan ng kaliwa at kanan. At ito po ay nakasakay sa isang malaking kalandra. Kalandra po yung kanyang tahanan na habang pinoprosesyon. Kaliwa kanan. Bakit po kaya kaliwa kanan ang pagprosesyon sa bayan ng Paite sa aming mahal na senyor? Dahil po sa alon ng dagat na kaliwa kanan. Nire-reenact po nito kung paano dumating sa aming bayan yung mahal na senyor. At kapag titignan po natin yung prosesyon ng aming Biyernes Santo, sa malayo po yung aming mahal na senyor ay nagmimistula pong galyon na yung kung paano po talaga dumating yung aming mahal na senyor. At ang aming pong mahal na senyor ay binubuhat po ng 80 to 100 kalalakihan. At dahil po sa bayan ng Paite ay malimit lamang yung mga nagpepenitensya. Dahil ang katangi po nilang pamamanata tuwing Holy Week is yung pagbuhat po sa aming mahal na senyor. At sa salubong naman po ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo, sa linggo po yun, yung linggo ng muling pagkabuhay, ay nagtatagpo po yung mga imahen. Dito po sa Paite at sa ibang bayan na rin, ay yung ginagawa po yung hiwalayang prosesyon ng mga lalaki at sa babae. At dito po ay magtatagpo sa tapat ng aming simbahan, or pasad ng aming simbahan, yung Mahal na Birhen ng Alegria at Kristong Muling Nabuhay. Kung matutunghayan po natin yung buong santong araw ng bayan ng Paite is napakakulay at punong-puno ng kayamanan in terms sa tradisyon na ginagamit at saka po sa mga karakteristik at katangian ng aming yung katangian po ng buong santong araw ng bayan ng Paite. Hindi lamang pong itong aming simbahan ang aming may pagmamalaki at yung aming bayan, kundi yung tradisyon na nakasanayan mula noon magpasa hanggang ngayon. Okay. Kagaya nga po ng mga nabanggit ko simula kanina, ito pong aming simbahan ay napupuspos ng kasaysayan. Ito po ang sanktuaryo ng aming pananampalataya, ng aming kultura at ng aming tradisyon. O kaya iniimbitahan po namin kayo na tunghayan ng aming pagdinilay sa mga paso at pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Kung matutunghayan po natin ang buong Holy Week or buong Santong Araw ng Bayan ng Paite, is parang napuno na po yung ating puso ng kagalakan sa pagdedebosyon sa ating Panginoong Jesucristo. At ang bayan po ng Paite ay hindi lamang sa mga taga-Paite open yung mga Holy Week, yung mga procession po namin. Ito po ay open para po sa mga gustong magnilay, manalangin, at magpanata tuwing sasapit ang Semana Santa. Bukas po ang simbahan ng San Santiago Apostol na inyo pong bisitahin. At meron rin po kaming nagaganap na mga Lenten exhibit. Open po yun from March 5 to April 1. At doon po itatanghal yung mga imahen ng aming Panginoong Jesucristo at mga antigong imahen po ng aming bayan. Kung kaya't ngayon pong Holy Week 2023 ay nagbabalik na po sa dati ang mga nakasanayan ng bayan ng Paite at nagiging makulay na po muli ang aming pagdiriwang. Maraming salamat, Rex. So, inyo po naman silang bisitahin dito po sa Paite, Laguna para po saksihan ang darating na activities nila para po ngayong darating na mahal na araw. Mga kaperlas, salamat. Hanggang sa muli. Kita-kits! Salamat mga kaperlas sa inyong pong panunod at pagsubaybay. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para po ma-update po tayo sa susunod pa po nating pamamasyal. Hanggang sa muli, kita-kits!